Alam mo ba kung ano ang itsura ng tao spiritually speaking during the tribulation? Tingnan mo na lang ang paligid mo. Ang mundo natin at panahon natin ngayon. Kung gaano nakakulto ang mga nag-uusbungan. Kung gaano naka-godless ang mga tao at rampant na ang kasalanan at imoralidad. Bago tayo magpatuloy kapatid, let this be warning to you. Pray na hindi ka maging katulad ng mga taong ito during the tribulation. Isa sa mga karakter ng mga tao during the tribulation ay ito. Yung matinding pagtalikod sa Panginoon, imbes na lumapit sa Diyos, mas pipiliin nila na makinig sa mga turo ng Diablo o ni Satanas kahit na Antikristo. Pero una nating dapat malaman, unawain natin bakit ganito yung nangyayari sa mga tao. Makinig dahil napakahalaga nito. Magugulat ka sa mga reaksyon ng tao sa gagawin ng Diyos sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 2. Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa kanila binigyan ng trompeta. Revelation chapter 8 verse 6. Nakahanda na ang 7 anghel upang patunugin ang kanilang mga trompeta. Revelation chapter 8 verse 7. Nang patunugin ng unang anghel ang kanyang trompeta, umulan ng yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 2 bahagi ng lupa, ang 2 bahagi ng mga kahoy at ang lahat ng damo. Sa pag-iip ng unang trompeta, uulan po dito ng yelo. Kaya yung mga nararanasan po ng bawat bansa sa panahon natin, shadow po yan na magaganap po sa tribulation. Pinapakita na merong darating na kapighatian. At sa pag-ihip ng unang trompeta, uulan ng napakalalaki, bloke-blokeng yelo. Uulan din po ng mga dugo. Masusunog ang 1/3 ng lupa, puno at damo sa buong mundo. Revelation chapter 8 verse 8 hanggang 9. Napatunugin ng 2 anghel ang kanyang trompeta, bumagsak sa dagat ang parang malaking bundok na nagliliyab at naging dugo ang 2 bahagi ng dagat. Namatay ang 2 bahagi ng mga nabubuhay sa dagat at nawasak ang 2 bahagi na bilang ng mga sasakyang pandagat. Naging dugo po ang 2 bahagi ng karagatan sa buong mundo. Sa pangalawang pag-ihip ng trompeta, magkakaroon po ng dugong dagat. 1/3 sa lahat po ng dagat sa buong mundo ay magiging dugo. Sa Exodus po, nangyari na ito nung nagkaroon ng salot. Sa panahon natin, nagiging shadow po na yung mga dagat natin ay nagiging kulay dugo, kulay pula. Pero napapakinabangan pa po yung mga hayop sa ilalim po ng dagat. Pero sa Great Tribulation, hindi na mapapakinabangan dahil dugo at maraming mamamatay na nabubuhay sa ilalim ng karagatan. Ibang spekulasyon ng mga Bible scholar dahil sa binasa natin, mawawasak daw yung mga pandigmang barko, mga pandigmang sasakyan po. Ibig sabihin magkakaroon ng matinding labanan or magkakaroon po ng pagbuhos ng langis doon sa karagatan. 1/3 ng bahagi ng mundo ay magkakaroon po ng langis na mabubuhos. Dito po tinitingnan ng ibang mga Bible scholar na mangyayari po sa Great Tribulation sa second trumpet. Revelation chapter 8 verse 10 hanggang 11. Nang patunugin ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin nagliliyab na parang sulo at tumama sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang pangalan ng bituin ay mapait, kaya pumait ang 2 bahagi ng tubig at maraming taong namatay nang makakainom ng tubig na iyon. Revelation chapter 8 verse 12. Napaturugin ng 4 ang anghel ang kanyang trompeta na pinsala ang 2 bahagi ng araw, ang 2 bahagi ng buwan at 2 bahagi ng mga bituin. Kaya nabawasan ng mga liwanag nito, nawala ang 2 bahagi ng liwanag sa araw at sa kadiliman. At hindi po ang mangyayari dito, kadiliman. Kahit araw, madilim. Kahit gabi at may buwan, madilim pa rin po. Wala talagang makikita. Revelation chapter 9 verse 10 hanggang 11. Ang buntot nilang tulad ng sa alakdan ay may kapangyarihang manakit sa mga tao sa loob ng 5 buwan. May haring namumuno sa kanila. Ang anghel nagbukas ng pintuan sa kailaliman. Ang pangalan niya sa wikang Hebreo ay Abaddon at Apollo naman sa wikang Griego. Mula sa abis, lalabas po ang napakaraming balang na magdidilim po sa buong kalangitan. Ang balang na ito hindi katulad nung nasa Egypt na sumira at puminsala lang
sa pananim. Hindi rin ito yung balang nararanasan sa bawat bansa sa mundo natin sa kasalukuyan. Ang mga balang na ito ay hindi pipinsalain ang mga pananim. Ang papahirapan nila ay yung mga tao. Tutorturin. Hindi to itsura na insektong balang. Sinaysay sa Revelation yung nakakatakot na itsura kung ito talaga ay literal na makikita at lilitaw mula sa abyss na pamumunuan po ng isang fallen angel na si Apollyon. Kung mapapansin nyo, ang papahirapan ng mga balang na ito yung mga may tatak na 666. Ang hindi nila papahirapan ay yung may tatak ng Diyos. May tatak rin po ng Diyos yung mga mananampalatayang matitira dito na naninindigan. Ngunit hindi papatayin po yung may mga tatak ng 666. Kaya yung iba natatakot, ayaw magkaroon ng item na 666 sa panahon natin sa Great Tribulation po. Lahat talaga ng literal na kapag patatak po sa noo at sa kamay ay papahirapan ng mga balang. Revelation chapter 9 verse 12 hanggang 21. Tapos na ang unang nakakatakot na pangyayari, ngunit may dalawa pang parating. Napaturugin na ika-6 na anghel ang kanyang trompeta, narinig ko isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ika-6 na anghel na may trompeta, pakawalan mo ang 4 na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ng 4 na anghel na iyon, inihanda sila noon para sa oras na iyon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay 200 milyon. 3 salot ang papatay sa 3 bahagi ng mundo. Dito natin mapapansin mga kapatid na yung pagbaba ng level ng anyong tubig katulad ng ilog Euphrates sa panahon natin ay shadow po sa magaganap na Great Tribulation. Sapagkat sa Great Tribulation talagang tuyot po yan dahil dadaanan yan ng hari ng silangan na titigma sa Battle of Armageddon. Nang paturugin na ika-7 anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Babasahin ko sa iyo yung Revelation chapter 9 verse 20 hanggang 21 kung ano yung mangyayari at itsura ng karakter ng tao spiritually speaking after na maranasan yung tribulation. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginagawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga rebultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga rebultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na immoralidad at pagnanakaw. Can you imagine? How heartless must you be? How cold and sinful must you be to refuse to repent even after set of extraordinary judgment by God. This is unfortunately reality of the last days. Ang mga tao ay tatalikod sa Diyos at aabandonahin nila kanilang pananampalataya. Ito yung great apostasy na sinasabi ng Matthew chapter 24. Hindi lang basta tinamad magsimba at hindi lang basta tinamad magpray, kundi mas pipiliin nilang makinig sa mga doktrina ng kulto at ng Diablo kahit ng Antikristo over the truth of the gospel. Ang iba ay tatanggap sa Panginoong Kristo, pero kung malaunan, ito ay mawawala din at tatalikod at pipiliin na sumamba sa Antikristo o sa halimaw or sa beast sa Revelation. Kahit sa panahon natin ngayon, hindi naman sikreto po ang nakikita natin. It's a shadow na mangyayari po ito doon sa Great Tribulation. Pero manatili tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Manatili tayo doon sa katotohanan ng Diyos. Dahil kahit ang Biblia ngayon sasabihin ng mga nagsulputang kulto, ito ay hindi totoo. But remain in faith, remain in God's Word. Kasi sabi ng Matthew chapter 24 verse 14 na yung gospel ang matitira bago ang wakas. So kahit ano pang kasinungalingan ng kaaway sa bawat tao, kahit sa'yo, gagamit siya ng problema, karamdaman, mga pagsubok sa buhay, aware ka na ito ay gawa ng kaaway. Kapag napapalayo ka na sa Panginoon, lagi mong tatandaan na kailangan nating manatili doon sa Panginoong Kristo, sa salita ng Panginoon. Mga kapatid ko, we are in the last days and we are facing a lot of prophecies na fulfill ng hindi natin namamalayan. At ang katotohanan dito
napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ready ka na ba? Kung ready ka na, i-share mo yung video na ito. Share mo yung gospel, yung salvation. Ano man yung pinagdadaanan mo. I pray na lalo kang lumago sa pananampalataya. Tulungan ka ng banal na espiritu na maunawaan ang hiwaga ng Biblia. Di maagaw ng kaaway kung ano man yung natanim sa iyong salita ng Panginoon. I declare sa buhay mo na lalo kang magtagumpay at magpatuloy sa kabila ng mga circumstances. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. Follow, subscribe, at share. Salamat ulit kapatid. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.